Dalawang puso ang pinagtagpo. Yan ay si Tony at si Remy. Sila'y magkaibang panig, ngunit sila'y pinagkaisa ng Diyos at binayaan ng 6 na mga anak. Raymunda Tatlong Hari o mas kilala sa pangalang Reming. Pangwalo sa 12 magkakapatid, Tubong, Batangas. Elementarya lang ang natapos ni Remy at imbes na ipagpatuloy pa ito sa high school, ay nagtrabaho na lamang siya sa iba't ibang kumpanya. At hanggang sa nagtinda na nga lang si Remy sa mga palengke. Isang araw ay pumasok sa isip ni Remy na sumama sa kanilang kapitbahay na dumayo sa Mindoro upang doon magtinda. Magbabaka sakali siyang dito niya mahanap ang kanyang swerte. Makikipagsapalaran lang ako, sabi ko. Subukan sa ibang lugar. Aba, ano pang hahanapin mo? Hindi naman kayo nagugutom dito. Eh, sabi ko, hahanapin ko ang aking panibagong swerte. Yan lagi ang sabi ko sa tinina. Ngunit ng ilang araw na lang bago sila umalis, Akala ko Mindoro. Mindoro lang. Nung alis na kami sa Palawan daw. Hindi ko alam na tawid dagat pala. Yung pala ako. Nung malaman ko nung aalis na, malapit na umalis. nung una hindi pa pumayag ang kanyang dalawang kapatid sa kanyang pag-alis. Pero nung sa uli, Sabi ni Sixto, kung sasama ka, sasama rin ako. Titigil ako mag-araro, magtanim-tanim. pumayag at sumama na din ang kanyang Kuya Sixto sa kanyang pagpunta sa Palawan. Antonio Camama, o mas kilala sa pangalang Tony, pang-4 sa 6 na magkakapatid, Tubong, Mindanao. Tanging grade 1 lang ang natungtungan ni Tony dahil na rin nga sa kahirapan sa buhay. Bago makarating ng Palawan si Tony, ay halos naikot niya na ang buong Pilipinas sa dami ng kanyang napuntahan. Marami ako napunta bago ako nakarating ng Palawan. Unang-una, simula ko sa Marawi City, Iligan City, bago Manila. Bago pumupunta naman ako ng mga probinsya sa Dagupan, Pangasinan, Lawag, Romblon, Mindoro, Occidental, San Jose Oriental. Ngayon, napupuntahan ko rin yung Marinduque, saka yung Batangas, Lucena. Nakarating din ako ng Baguio, Bangi, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Halos naikot ko na yan eh. Bago ako nakarating ng Palawan. At nang mamatay si Lacson na mayor ng Maynila ng panahong iyon, humigpit ang gobyerno ng Maynila. Sobrang higpit sa sidewalk. Lumipat ako sa pier. Sa pier ako nagtitinda sa mga barko. Pagpalis ang barko, ayun, nagtitinda ako ng pamaypay, comex, white flower, mga babasahin, liwayway. Hanggang siya nakilala ko yung mga barko. Yung biyaheng Palawan, yung biyaheng Palawan na General Lona ang pangalan ng barko. Binibiro ako ng mga taga-barko na pumunta ka sa Palawan, nandun lahat yung mga kababayan mo ng mga prinsesa, dahil Puerto Princesa eh. Naniwala naman ako, sumama ako sa barko. Nagtinda ako dito, pero house to house yung lakad. Eh nakita ko maganda naman, magandang nakakabinta, magandang tubo. Kaya nawili ako na nawili. Ngayon yun nga, yung mga halimbawa, mga perang tinda ko, hindi ko naubos, iyon pinupusto ko sa palengke. Kaya kami nagkatabi. Naipon, iyon, naging tindahan na
Sa Puerto Princesa Old Public Market nga silang unang nagkita at ito na nga ang istorya ng kanilang pag-iibigan. Nagkataon na ang paninda ng nanay mo ay mga sando, t-shirt, mga short, mga medyas. Ako naman ang tinda ko mga chicheria, mga sintron, mga toothbrush, Colgate, garter, nail cutter, yung mga assorted item na chicheria. Na nagkataon naman na magkaduktong yung pwesto namin, magkaduktong. Ngayon, kaya kami nagkakilala na kuminsan, hindi may iwasan, may pupuntahan ako o kakain, ihahabiling ko yung aking paninda sa kanya na pakibantay-bantay lang muna. At tapos, pagdating ko naman, siya naman kakain, ako naman ang bantay sa kanya. Paninda niya, pati yung sa akin. Doon nagsimula na kami magkakilala. Hindi maiwasan, kuminsan, pag nataon na nagliligpit siya, kasi una ako magligpit, madali ako magligpit eh. Yung sa kanya, ilalagay pa sa kahon eh. Tinutulungan ko siya. Doon kami nagkaulian ng loob. Noong panahon yun wala na kaming panahon para mag-date dahil may kanya-kanya kaming ginagampanan na trabaho eh. Siya nagtitinda, ako naman nagtitinda. Sa pagkagaling na tindahan, loto, kain, tulog. Yung mga panahon yun, ako naman malimit pumunta sa Manila. Ngayon, nataon naman na hiningi ko yung address niya sa Batangas. Balayong Bawan, Batangas. Nagpapadala sila sa akin para ihatid sa Batangas. At dahil nga sa mga ipinapadala ni Remy kay Tony ng mga gamit para sa mga kapatid na nasa Bawan, Batangas, ay nakilala na rin ni Tony ang iba pang mga kapatid ni Remy. Kinukumusta ako ng mga kapatid. Paano ko siya nakilala? Sabi ko, magkatabi ang pwesto namin. Bakit ako pumupunta doon? Ano ang layunin ko sa Batangas? Sabi ko, may padala ko kasi, kaya inahatid ko. Wala pa akong binabanggit na may gusto ako sa kanilang kapatid. Wala pa, basta. Ang sabi ko, bilang kaibigan, nakikisuyo na magpadala. Naging maayos naman ang naging ugnayan ng mga kapatid ni Remy kay Tony. Hanggang sa nagsabi na nga si Tony ng kaniyang tunay nararamdaman kay Remy. Sabi siya ng may gusto siya sa akin. Sabi ko, mahirap akong hindi akong mag-aasawa. Matanda na. Sabi ko, ayaw akong mag-asawa. Bakit? Sanay na ako lang mag-solo. Sabi ko, sanay na lang akong maghanap buhay mag-isa. Walang magagawa. Napagusto rin. Sinabi ko sa kanya, kung payag sa amin,
magkakatuluyan tayo. Kung hindi ako papayagang mag-asawa, pasensya ka. Dahil ikaw, taga malayong lugar, hindi kita kilala. Ang sabi ko, napakahirap naman nung ang layo ng pinanggalingan mo. Ako ganun din, dito lang tayo nagtakpo sa Palawan. Mahirap yung ganon. Sabi niya, bakit? Anong masama nun? Kung tayo nagkakasundo, pinapayagan ka, okay lang. Payag naman siya kahit daw saan ikasal. Basta magkaisa kami. At noong February 1964 ay bumiyahin na nga si Tony papuntang Batangas upang magpaalam sa mga kapatid ni Rene na sila'y magpapakasal na. Nagpunta siya. Nagpakilala na may gusto sa akin. Kung papayagan ninyo, papakasal kami, di gano'n. Bago pa siya nagbalik ulit ng Palawan. At noon ngang May 18, 1964 ay kinasal na si Tony at Rene sa Immaculate Conception Parish, Bawan, Batangas. At matapos ang kasal na iyon ay bumalik na muli sila sa Palawan upang ipagpatuloy ang nasimulang hanap buhay. At doon niyang nagsimulang bumuo ng isang malaki at masayang pamilya. Action! Pasok, Meg! Kasunod si Pet. Mac, buksan mo ang pinto. Ano yun? Magulat kayo. Ha 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 ha!